Good afternoon, good morning, good evening, and good night, I guess. Okay. Simula tayo sa pag-identify kung significant or non-significant ang isang number. Okay, so meron lang tayong 4 rules na kailangan tandaan. The 4 rules are, all non-zeros are significant. So, yung numbers from 1 to 9, ay, from 1 to 9, ay significant yan. Secondly, all zeros in between significant figures are significant. So, let's say meron tayo 604. Itong zero na to ay significant yan. Or, let's say 7,001. Itong dalawang zero to ay significant. Third, all leading zeros are insignificant. So, kung gaano man karami to, yung mga nauunang zero na yan. Diba, ganyan. Huwag mo napansinin yan. Ano lang yan, panggulo lang yan. Kahit may decimal pa yan dyan, kahit may decimal pa yan dito. Ano lang yan. Huwag mo pansinin yan. Okay, ang una natin papansinin yung first na significant figure natin, which is always a non-zero. Hindi pwede maging zero ang first significant figure natin. And then lastly ay all trailing zeros are insignificant only if walang decimal. So say meron tayong yan 600,400. Ang significant figures natin dito ay ito lang, diba? Kasi itong dalawang zero na to ay trailing zero naman yan, at saka walang decimal naman. Pero let's say merong decimal dito, or dito, or dyan, or doon, kahit saan man, so long as may decimal, magiging significant figures na itong dalawa. Okay? So now, na tayo? Mag-try na tayo mag-turn ng mga standard stuff into scientific notation. Let's start with 104,070. Ayan. So, first of all, ito ay trailing zero. And walang point, so ibig sabihin, insignificant na yan. And itong dalawang zero naman na to ay in between, so significant yung dalawang yan. So, we have 104.07. And always, yung natin, point ay nandito. Yung point na ilagay natin. And if magdududa ka kung dito ba talaga, you can always just check. Kasi ang digit na to, pag naglalagay ka ng decimal dyan, should be between 1 and 10. Sabi nga, ano ba yun? Ganyan yata yun. The absolute value is greater than or equal to 1, but not more than 10. Okay? So, meron tayong ganito. Lagyan na natin ang base. Automatic ang base times 10, diba? So, ang ask natin ngayon dyan, ano ang movement ng point? So, from here, ang movement niya ay dito. Pag walang point pala, automatic dun sa pinakadulo, okay? So, ask natin, dito siya napunta. So, 1, 2, 3, 4, 5. And to know kung positive or negative ba, you can just remember these two rules. Kapag right to left, positive. Pag left to right, negative. Ito ay from standard to scientific lang. Kasi pag scientific to standard, baliktad naman yata yun, if I'm not mistaken. So, ang tanong dito, anong movement ng decimal? Galing siya sa right, pumunta siya sa left. And sabi dito, positive yun. So, positive to. And, iiwan na natin siya. Kahit di natin lagyan nun. And yeah, that's basically it.
yun lang yung buong process, but I'll still give a few examples para mas maintindihan. Say we have 0.0716010. Ayan. First of all, ito insignificant na yan kasi leading zero sila. Itong trailing zero na to ay significant kasi may point. Tapos itong zero na nasa gitna ay in between naman ng dalawang significant. So significant rin siya. So matitira na sa atin ito yung significant figures natin. 71601 and always dito ang point. And again, you can always just double check kung in between ba siya from 1 to 10. Now, lagyan natin ang base times 10 and tingnan natin kung ano yung movement ng point. So gumalaw yung point ng dalawa, so 2, and then it moves from left to right, and sabi dito pag left to right ay negative, so ang ilalagay natin dito ay negative. Last example na tayo. 0 point. Ayan. So, ito leading zeros yan. So, tanggal na yan. Tapos, itong mga zero na to ay in between naman. So, considered yan. And ito, kahit na trailing zero to, may point tayo. So, significant pa rin yan. So, ang significant figures natin ay ito. Sulat lang natin dyan. 101010010. And always, ang base ay 10. Now, ask natin kung paano ulit yung movement. Ay, hindi. Kung ilan yung ginalaw ng decimal muna. Dito. Diyan. So, it moved 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, raise to 8. And paano yung movement niya? From right to left. So, sabi ulit dito, pag right to left, positive. So, positive to, and iwan na natin siya ng ganyan. And ito yung sagot natin. Well, basically, yun lang naman yung kailangan natin kailangan natin tandaan dyan. Pero, I'm gonna give one last example na medyo kakaiba. 1.07. Ayan. I-turn natin to into scientific. Meron ako ilan sa inyo tinanong na kung ano to, and like medyo mahirap kasi it's a bit of a trick question, di ba? So, tanongin mo natin, ano yung mga significant figures natin dito? Itong tatlo, kasi itong 0 ay in between naman ng dalawang significant, di ba? So, 107, and yung point always dito 1 after the first number, doon lang. And now, wait, parehas lang to, and then times 10. Now, hindi naman gumalaw yung point, and ito yung nakakaligaw dito. Anong gagawin nyo? Gagawin bang 1? Gagawin bang 0? Well, ang sagot dyan ay 0, because kung naalala nyo last year, anything raised to 0 ay equal to 1, di ba? And kung 1 naman to, imposible, kasi kung 1 yan, edi 1.07 times 10, or magiging 10.7. And si 10.7 ay unequal kay 1.07. So, yeah, just remember this. Lumabas rin to sa pinakita ni Sir kanina, kung hindi nga napansin, yung ganito. Yung si Marilita yata yung pinasagot niya. So, yeah, watch out for this kasi medyo nakakaligaw talaga yun. But yeah, that's it.